Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakpot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako. Akong bukal ng tunay na buhay. At humukay sila ng sariling balon. Ang balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinadala ng Diyos si Jeremias upang magpahayag sa mga tao na nasa Jerusalem. Pinaalaala ng Diyos ang katapatan at pagiging masunuri ng mga tao sa Kanya nung nasa disyerto pa sila. Yun ay tulad ng mga unang araw ng kanilang kasal. Ito ang honeymoon stage ng kanilang relation. Sinusunod nila ang Diyos at ang Diyos naman ang nagtatanggol sa kanila. Ang ibang mga bansa na nang-aakit sa bayan ng Israel o nanggugulo sa kanila ay pinadadalhan niya ng mga salot. Dinala sila ng Diyos sa lupain na masagana. Ngunit nung nandun na sila, dinungisa nila ang lupain sa kanilang pagsamba sa iba't ibang mga Diyos. Hindi na nila pinapansin si Yahweh. Lahat sila, pati na ang mga leaders nila, hindi na hinahanap ang Diyos ng mga saserdote nila. Hindi siya kinikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi na sumusunod sa Diyos ang mga pinuno ng bayan. Pati ang mga propeta, sa halip na magsalita sa pangalan ni Yahweh, ay nagsasalita sa pangalan ng Baal, ang Diyos-Diyosan. Kaya magpaparusa si Yahweh. Matatakot na ang lahat, pati na ang kalangitan sa parusang darating. Sinamarize ni Jeremias ang kasalanan ng bayan ng Israel. Dalawa ang kasalanan nila. Una, tinalikdan nila ang bukal ng tubig na nagbibigay ng buhay. At pangalawa, humukay sila ng pag-iimbakan ng tubig at basag pa ang paglalagyan nila. Ang tubig sa bukal ay buhay na tubig. Ito'y fresh, dumadaloy galing sa bukal at hindi ito nauubusan ng tubig. Sa halip, humukay sila ng palaglalagyan ng tubig. Ang tubig dito ay stagnant at ang lalagyan pa ng tubig nila ay basag na hindi mapapanatili ang tubig. Iniwan nila si Yahweh na nagbibigay ng buhay at ng sigla sa kanila. At sa halip, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman makakasatisfy sa kanila. Sa ating panahon ngayon, ang mga Diyos-Diyosan na akala natin makapapawi ng pagkauhaw natin ay ang technology, ang pera, ang kapangyarihan, ang science, ang mga aliw na hinahabol-habol natin.
Hindi naman ito makapapawi sa pagkauhaw ng ating kaluluwa. Diyos lang ang makabibigay ng satisfaction sa atin. Kaya sinabi ni Saint Augustine, "My soul is restless unless it rests in you." Ikaw ang hinahanap-hanap ko, Panginoon. Tulad ng usa na uhaw, ang puso ko, Panginoon, ay nauuhaw sa iyo. Ipakita mo ang iyong mukha sa akin at iyon ay sapat na.